6x6, then yung cake board ay 10 inches round. Since red yung magiging base ng cake, yung top ng cake ginawa kong white base. Para kapag nilagay ko na yung non-edible printable toppers, hindi magfe-fade yung red icing. Bali, 2 beses ako magko-cover ng icing sa cake. Una ay yung light red yung i-apply ko, then yung sumunod ay yung dark red icing na. Pero small amount lang ng dark red icing yung ilalagay ko sa cake. Ang purpose is para lang ma-cover ng dark red yung kabuuan ng cake. Mahirap kasi mapagamit na maraming food color. Iniiwasan kasi namin na pumait yung lasa ng icing. Yung inspiration pala ng design ng cake ay made of fondant. Pero ginawa natin sa icing base since yun yung order ni customer. Ito pala yung sample design na pinaggayahan. After ko nga pakinisin yung cake, lalagyan na natin ng texture yung body. Yung parang diamond effect, then may mga gold ridges. At ito na nga yung best part, yung ilalagay na natin yung ring sa loob ng cake. Actually, hindi pala sa loob, sa ibabaw lang pala. Pero ilulubog natin sa cake. So makikita nyo kung paano ko ginawa. Yung layout pala, si ma'am na yung nag-send sa akin. Siya na yung gumawa niyan. Binutasan ko lang para mag-fit yung ring. So ayan, pinapakita ko na sa inyo yung sample. Ang nice nga ng idea na to kasi